Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang inyong life coach at kanegosyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, topic, pag-usapan po natin ang napakahalagang bagay bilang para sa atin na mga sari-sari store business owner. At naisipan ko na gawa nito ng vlog or video kasi naman nabasa ko sa isa sa mga FB pages na aking pinupuntahan. May nag-post, isa nating kasari, isa ring tendera, sari-sari store business owner. So nagtanong po siya kung dapat na ba niyang itigil ang kanyang negosyo nito, sari-sari store business, kasi po yung mga customers niya na dati doon bumibili sa kanyang tindahan, ngayon doon na bumibili sa bagong bukas na tindahan. So, wala na talaga. Kung mayroon mang bumibili ngayon sa kanyang tindahan, konti na lang kasi nga may bagong bukas. So, anong gagawin niya? So, tinanong niya doon, nag-post siya, nag-share siya. Sabi niya, dapat na bang itigil ang kanyang negosyo, ang kanyang pagtitinda? At nag-comment po ako doon. Ang comment ni Ate GB, ito yung kasagutan ko sa kanyang tanong, sa kanyang post na baka may problema. Alamin po natin ano ba ang dahilan kung bakit doon na yung mga customer suki mo noon, ano ba ang dahilan kung bakit ngayon doon na sila bumibili sa bagong tindahan, Kailangan malaman natin kung ano yung dahilan, para mahanapan nating solusyon. Kaya nga naisipan ko na gumawa ng video ngayon, ating sasagutin kung paano ba natin hinaharap or haharapin yung kompetisyon sa ibang tindahan, sa ibang sari-sari store. Lalo na ngayon kaibigan, marami na ang kababayan natin na plan, na magtayo ng ganito negosyo, sari-sari store business. Marami ako nabasang mga charts, mga comments sa aking video na lalo na sa mga kapatid natin na OFW, sabi nila, pag nag-for good na sila sa Pilipinas, ito ang unang negosyong kanilang sisimulan, ita-try, susubukan ang sari-sari store business. So masaya tayo, So marami na. So paano ba natin haharapin? Paano ko ba hinaharap yung kompetisyon sa ating tindahan? First and foremost, kaibigan, huwag natin isipin na ito ay kompetisyon, Kasi lahat naman, parehas naman tayo, Ang hanggang natin ay umasinso yung buhay, mabagyan ng magandang kinabakasan yung ating sarili at ang ating pamilya. So, hindi kompetisyon. Pero, iyon na nga. So, in realidad, ito talaga yung iniisip ng karamihan sa atin, kompetisyon. Mga competitor natin, Ayan, sa mga kakompetensya. Ano man dapat natin gawin? Paano natin sila harapin? Dear friends, first and foremost, wala naman tayo dapat gawin, Maliban na lang na pagbutihan para rin natin yung ating ginagawa, yung paghanto ng ating negosyo. Ito number one tip ko, kaibigan. Huwag kang sasali sa tinatawag na price war. So, naisipan ko ito kasi noon, hanggang ngayon, mura pa rin. Meron talagang tindahan dito sa place namin, napakamura ng kanyang paninda. So, nagsara siya noon, dahil sa napakamura. And that time, may mga bagong tindahan din nagbukas. Yung iba, kaibigan ko na matalik. Yung iba naman, mga 2 or 3. Ngayon tinanong ko, bakit napakamura ng presyo nila? Mura na nga yung paninda ko, mas mura pa sa kanila. Ang sabi, kasi yung bagong tindahan, napakamura daw. Kaya talagang i-level nila or mas babaan pa nila para yung mga customers nila hindi pupunta sa bagong tindahan. Anong nangyari? Just maybe hindi nga umabot ng 1 taon, nag-close ang iba sa kanila. Bakit? Kasi nga dahil sa price war. Ikaw kaibigan, kung sa tingin mo, mura ang presyo ng kakompetensya mo, tinatawag natin kakompetensya, kung pwede mo namang parihasan at hindi ka malulugi, okay. Pero sa tingin mo, kung parihasan mo siya, malulugi ka, o kahit hindi ka malugi, pero wala ka namang tubo, hindi ka kikita, iwag na lang. Kasi naman tayo kaibigan, hindi tayo parehas ng supplier. Siguro, kaya yung ibang tindahan, yung bagong bukas ng tindahan, siguro, meron siyang murang suppliers na nagsusupply sa kanya ng paninda. Or bumibili sila sa wholesale, bultuhan. Kaya pwede nilang mabinta sa customer na sa mababang halaga ang kanilang mga paninda. Kung ikaw, wala kang murang supplier, hindi ka bumibili ng bultuhan, wala kang discount na nakukuha. So huwag ka nang pumariha sa kanila, malulugi ang iyong negosyo. Marami namang paraan kaibigan, hindi lang naman tungkol sa presyo. Meron nga kaibigan, mura yung mga paninda pero masungit. So yung ibang mga kapitbahay hindi pumupunta sa kanyang tindahan, mura pero masungit.
O di ba? Gaganahan ka bang bumili sa tindera na masungit? O di ba? Kaya sa pagharap sa kompetisyon kaibigan, huwag basta padalos-dalos. Uy, katulad nito, merong shampoo, Head and Shoulder, 8 pesos. Mahal ang apunan nito, no? Tapos yung bagong bukas, 7 pesos. Ikaw naman, 7 pesos sa kanya, 7 pesos ko na rin ito. Malulugi ka, ang mahal na puhunan nito, kaibigan. So bago mo parihasan ang iyong kakompetensya, alamin mo muna, magkano ba pwede ngang mag-research ka, no? Saan ba siya kumukuha ng kanyang supplies? Sino-sino ba yung mga suppliers na, mga wholesalers na nagde-deliver sa kanyang paninda? Pwede rin po kayong doon mag-order, mamalingki, mag-grocery, no? Para hindi malugi ang iyong negosyo. Ito talaga, kaibigan, wag kang pumariha sa iba dahil nga maraming bumibili, dahil nga yung customer mo nakuha niya kasi mura. Ay alamin mo muna, kaibigan, kung hindi ka ba malulugi pag parihasan mo. Kung gusto mo talagang maparihasan, ay maghanap pa ng murang supplier at wholesaler, no? At ito, napakasama na, meron akong sasabihin, merong bagong bukas noon na tindahan dito, pero nag-close na mga 2-3 years back, kung hindi ako nagkakamali. Narinig ko lang ito, pero hindi ko alam kung totoo. Yung isa sa mga kapitbahay ko nagsabi, sinabihan ako na yung bagong tindahan, yung tindera nagsabi, huwag kayong, hindi naman wag, dito kayo bumili sa tindahan ko kasi mas mura yung paninda ko kaysa kay Ate Jokjok. Jokjok kasi palayaw ko, no? Palayaw na Ate GB. So sinabihan ang aming mga kapitbahay na dito kayo bibili sa tindahan ko, mas mura ko kaysa kay Ate GB. O ganun. Kaya masama yun, kaibigan. Huwag naman ganun, no? Kung wala tayong magandang masabi sa ating kapwa, huwag na lang tayong magsalita. Di ba? Nakakasakit po tayo sa kapwa. At pag meron po tayong kapwa natin na sumama ang loob dahil sa atin, ay bad yun. Bad point yun kay God, no? Hindi ka makakatanggap ng blessings. Kaya ikaw, kaibigan, ito, napaka-importante again. Instead na isipin mo na isang kompetisyon, yung ibang mga tindahan sa lugar nyo, gawin nyo silang motivation. Gawin nyo silang inspiration. Kung nakikita nyo po na yung mga customers nyo doon na bumibili sa bagong tindahan o sa ibang tindahan, tanongin nyo ang sarili nyo, ano bang ginagawa nila na hindi mo ginagawa? Baka may problema sa'yo, baka napakamahal ng iyong mga paninda, o baka sila maagang nagbubukas, ikaw late na, nagbubukas sila ng 5 a.m., ikaw nagbubukas ng 7. Baka hindi kumpleto ang iyong tindahan, sila kumpleto, syempre. Obviously, napaka-obvious. Pag hindi ka kumpleto ng stock, sila ay doon bibili sa ibang tindahan, sa bagong bukas. Dapat kumpleto ng stocks ng ating tindahan. Consistent tayo sa pagbubukas, sa oras ng pagbubukas at pagsasara ng ating tindahan. Magaling tayo makisama sa ating kapwa. No, at huwag masyadong mahalan yung ating presyo ng ating mga paninda. Huwag masyadong mahalan, huwag rin naman masyadong babaan, baka malulugi ka. Aking kaibigan, instead na isipin natin silang kakompetensya, gawin po natin silang motivation or inspiration. Para huwag tayo ma-stress. At ikaw, pag nakita mo na yung bagong tindahan, doon na bumibili sa kanila o sa kanya, ang iyong mga customers, huwag ka agad-agad magsara. Huwag ka agad-agad sumuko. Again, hanapin or alamin ang dahilan kung bakit doon na bumibili sa ibang tindahan ang iyong mga customers at suki. Ngayon, pag nalaman mo na yung dahilan, alam mo na kung anong solusyon. Kung mas mura sa kanila, parihasan. Kung mura sa kanila, parihasan mo. But not to the extent na malulugi ka. Kung nagbubukas sila ng 5 a.m., ikaw magbukas ka ng 4:30. Wag pa iba-iba yung schedule ng pagbubukas. At kung ikaw sa tingin mo masungit ka, ay huwag ka na magsungit. Dapat friendly ka sa yung mga customers, ha? At ito, kaibigan, siguro ibabas nyo sa Ate GB. Nilagay ko na ito sa huli, pwede ka magpautang. Ito kasi yung isa sa mga dahilan kaya walang bumibili sa atin kasi hindi tayo nagpapautang. Well, I do understand, no? Naintindihan ko naman po kayo kasi naman talagang malulugi tayo dahil sa utang. Kasi pag hindi tayo binayaran, ano pang mayroon natin? Anong magamit natin? Pambili, no? Pangmaliki. So, maganda magpautang, pero piliin yung mga magaganda, magaling magbayad. Ako, kaibigan, nagpapautang po ako, kaya maraming bumibili sa tindahan ko. Ikaw, gaganahan ka bang bumili, kaibigan? Ngayon,
pupunta ka sa tindahan ni Ate GB, wala pa akong sahod, pwede umutang ng 1 kilo ng bigas. Tapos sabihin ko, hindi ako nagpupautang na kahit bigas. So, manap ka na lang ibang tindahan. Tapos si customer, doon pumunta sa kakompetensya mo, sabihin, pwede mo utang 1 kilo bigas. Sa Sabado pa kasi yung sahod ko, Bernes ngayon. Tapos pinautang siya. Ngayon, pagkasahod niya, sa tingin mo, saan siya bibili? Sa'yo na hindi siya pinautang? Or doon sa tindahan na pinautang siya? Matikal ako. Kung saan ako pinautang, doon ako bibili. O, diba? Pero again, bago tayo magpautang, dapat alamin natin kung maganda ba or magaling magbayad ang taong umutang sa atin para hindi tayo malugi. Again, kaibigan ha, kung hindi mo pa alam ang dahilan kung bakit yung mga customers mo nasa ibang tindahan o nasa kakompetensya mo na bumibili ngayon na dati bumibili sa yung tindahan, huwag agad-agad susuko, huwag agad-agad magsara ng tindahan. Alamin mo muna kung bakit at kung alam mo na yung dahilan, hanapan mo ng solusyon, gawin mo yung makakaya mo, no? Para bumalik sa iyo yung mga customer. No, huwag kang titigil, no? So, hindi tayo asin, so hindi natin mabibigyan ng magandang kinubakasan yung ating pamilya, yung ating anak, pag tayo ay susuko agad. Okay? Again, thank you so much kaibigan at tinapos nyo po ang andol yung aking video. Kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pasinso. Ang saka na kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po. Malaking tulong ito sa amin ng aking family. Kaibigan ha, lagi lang tandaan, hindi mahirap, hindi imposible na umasinso ang buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Kaya kasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.